Ibinunyag ngayon o muna'y susunod na target ng International Criminal Court o ICC ay si Senador Christopher Bongo matapos ang bigong pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa na pawang inakusahang kasabwat sa muna'y drug war ng dating administrasyon. Yan nga po ang siniwalat ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte na meron na nga pong inilabas na arrest warrant ang ICC laban kay Bongo at sa dalawang dating pulis. At kaugnay niya, nanindigan naman si Senador Bongo na wala itong nilabag na batas at hindi umano niya mandato ang anumang usapin na may kaugnayan sa police operations. Report mula kay Eden Santos. Pagkatapos ni Senator Ronald Bato de la Rosa, sunod na target ng International Criminal Court o ICC si Senador Bongo. Yan ay matapos ibunyag ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte ang inilabas na arrest warrant ng ICC laban kay Go at sa dalawang dating pulis. Sinabi ni Kong Pulong na ang impormasyon ay galing sa isang highly reliable source. Binatikos nito ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa walang katapusang paggamit niya sa ICC bilang political weapon laban sa kanilang mga kalaban. Kinastigo rin niya ang umano'y kawalan ng awa at hiya ng administrasyon na ginagamit ang mga ahensya para supilin at patahimikin ng mga kalaban sa politika para lang pagtakpan ng matinding nakawan sa kaban ng bayan. Anya, mula sa ombudsman hanggang sa hudikatura ay nananatiling tahimik para makaiwas sa mga Marcos. Kinumpirma naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na wala pa silang natatanggap na impormasyon ukol sa ICC arrest warrant laban kay Senator Bongo. Wala pa akong nakukuhang information na gano'n, so it's very difficult again, it's very difficult to preempt. No? Let's wait kung totoo nga yung information na yun. Nanindigan naman si Senator Bongo na wala siyang nilabag na batas. Hindi niya bahagi ng kanyang mandato ang police matters. Umaasa siya na hindi mapupolitika ang issue ukol sa umano'y arrest warrant laban sa kanya. Tiniyak nito na patuloy ang kanyang pagsiserbisyo at hindi sasayangin ang tiwalang ibinigay sa kanya ng 27 milyong Pilipino. Katwiran naman ng Malacanang may kaso na nakasampa sa ICC kung meron mang inilabas na arrest warrant. So bakit ba lagi nating sinisisi ang korte? Sinisisi natin ng administrasyon. Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. So hindi ito wine-weaponize. Nasa 18.49 trillion pesos na ang utang ng Pilipinas ayon kay Kong Pulong at ito ay patuloy pang lumalago. Idiniin ng kongresista na hindi na pera ng bayan ang ninanakaw kundi maging ang kinabukasan ng mga kabataan. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.